The House Prosecution Panel has decided not to present Attorney Zuleika Lopez and Captain Belinda Bello as witnesses in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte on the article of impeachment concerning the alleged grave threats. And for more details, let's bring in our mobile journalist, Amy Atienza. Amy, bakit nga ba napagpasyahan na i-withdraw ng prosecution itong dalawang witness? Yes, Pauline, during the impeachment trial of Vice President Sara Duterte yesterday, napagpasyahan ng prosecution team na hindi na nga muna ipresenta si Attorney Zuleika Lopez at si Captain Belinda Bello para nga dito sa grave threats and destabilization article of impeachment na pinipresenta mismo ng prosecution. Ang naging dahilan dyan at ay ipinaliwanag ni Attorney Lorna Capuna na siyang counsel for the prosecutors ay meron daw, nakikita daw nila na unnecessary, magkakaroon ng surplusage at redundancy pagdating dito sa pagpresenta nga kay Attorney Lopez kahit kay Captain Bello, no. Pero ang naging point of focus din dito, no, Pauline, ay yung kay Attorney Zuleika Lopez nga kung saan tatlong bagay daw kasi ang nais ding mapatunayan, no, ng prosekusyon sa subpoena para nga maging witness itong si Lopez. At ang nasabi niya, isa sa mga yan ay yung pag-confirm nga na authenticated yung video press conference si Vice President Sara Duterte dated November 23, 2024. Bukod pa dyan, na-confirm na rin naman, no, doon sa dalawang nagdaang witness ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc na may iba pang tao doon sa loob ng Zoom press conference, kabilang na nga dyan yung media personalities. At nakikita rin daw kasi nila, no, Pauline, na yung paggamit nga ng depensa doon sa video press conference as a supplemental document or as a document para nga sa cross-examination just asserts na kino-confirm nitong defense na totoo yung video dahil more than 10 times din daw na-mention ito nga ang video mismo ni Attorney Lopez at ni Vice President Sara Duterte doon sa press conference noong November 2024. So sa ngayon, mag-move forward na ang prosecution sa kanilang susunod na witness that is going to be on Monday. Pero today, what we are expecting also is for the oral arguments to begin regarding the subpoena for the tax records of Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Man Scarpio. And the procedures have changed. No, narinig natin kahapon, no, na magkakaroon ng 15 minutes for the presentation of the sides of both the prosecution and the defense. And then after that, merong chance to rebut for both the prosecution and the defense also for 10 minutes. At magkakaroon ng caucus itong senators in which pwede silang magsagawa ng manifestation for 10 minutes as well. So yun yung mga abangan natin for today, Pauline. Okay, as you mentioned, Amy, ang agenda today is for the oral arguments of both parties. Pero today na rin ba pagbobotohan ng mga senator judges kung ipapasapina nga ang tax records, bank records at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte? For today, I think we could only assume, no, na yung arguments pa lang din talaga yung mangyayari. Pero seeing na merong caucus na possible nga na mangyari among the senator judges, may chance din naman, no, na doon na mapagdesisyonan kasi nakikita natin every Wednesday yung magiging day na ilalaan mismo nitong Senate Impeachment Court para nga mag-subpoena rin ang prosecution sa mga kinakailangan nila. So it could be the subpoena for the testimony or subpoena for the documents. At yun nga, nakaset na sa July 20, ito nga si NBI Director Melvin Matibag. Pero kasi if it ends, ang possible kasi ay ituloy na ito talaga sa article ng confidential funds naman. And this tax records and also the bank records of Vice President Sara Duterte are crucial para nga din maipresenta ng prosecution yung kanilang arguments pagdating naman dito sa article ng confidential funds. Okay, thank you very much for that report. That was mobile journalist Amy Atienza.